Daddy Long Legs by Jane Webster. Tagalog audiobook. Section 3. Becoming Judy. October 10th. Dear Daddy Longlegs, narinig niyo na po ba si Michelangelo? Famous artist po siya na nakatira noon sa Italy during the Middle Ages. Apparently, lahat sa English literature class namin parang kilala siya at pinagtawanan ako ng buong class kasi akala ko archangel siya. I mean, he does sound like an archangel, di po ba? Ang problema po sa college, expected na alam mo na yung napakaraming bagay na hindi mo naman talaga natutunan before. Very embarrassing po minsan. Pero ngayon, kapag may pinag-uusapan yung mga girls na never ko pang narinig, tahimik na lang po ako, tapos sinesearch ko sa encyclopedia. May sobrang embarrassing pa po akong mistake nung first day. May nag-mention po kasi kay Maurice Maeterlinck. Tapos tinanong ko kung freshman ba siya. Ayun, kumalat po yung joke sa buong college. Pero anyway, just as bright naman po ako sa class gaya ng iba. And brighter than some of them. Gusto niyo po bang malaman kung paano ko inayos yung room ko? It's a symphony in brown and yellow. Buff-colored yung wall. Tapos bumili po ako ng yellow denim curtains at cushions. Isang mahogany desk, second hand. $3 lang. Isang rattan chair at brown rug na may ink spot sa gitna. Nilalagay ko na lang po yung chair sa ibabaw ng stain. Problem solved. Mataas po yung windows, kaya hindi ka makakasilip sa labas kapag nakaupo ka lang normally. Kaya tinanggal ko yung looking glass sa likod ng bureau, nilagyan ko ng cushion yung ibabaw, tapos itinulak ko sa ilalim ng window. Sakto yung height niya para gawing window seat. Binubuksan ko lang yung drawers na parang steps, tapos umaakit ako. Very comfortable. Tinulungan po ako ni Sally McBride pumili ng mga gamit sa senior auction. Buong buhay niya po kasi, nakatira siya sa isang bahay, kaya alam niya talaga kung paano mag-furnish ng room. Hindi niyo po ma-imagine kung gaano kasaya mag-shopping at magbayad gamit ang totoong $5 bill. Tapos, may sukli ka pa. Especially kapag never ka pang nagkaroon ng higit sa isang nickel sa buong buhay mo. Makakasigurado po kayo, Daddy, na na-appreciate ko po lahat ng itinutulong niyo sa akin. Si Sally po, ang most entertaining person in the world. Si Julia Rutledge Pendleton naman, siguro the least entertaining. Ang weird isipin kung gaano ka-random minsan magpares ng roommates yung registrar. Para kay Sally, lahat nakakatawa. Even flunking. Si Julia naman, bored sa lahat. Hindi siya nag-e-effort maging friendly. Feeling niya yata kapag Pendleton ka, sapat na yan para diretso ka na sa heaven. No further examination required. Parang talagang nakatadhana yata kaming maging magkaaway ni Julia. At ngayon naman po, siguro excited na po kayong malaman kung ano-ano na ang mga natutunan ko. 1. Latin. Second Punic War. Nag-camp kagabi sina Hannibal at ang forces niya sa Lake Trasimenus. Nag-set sila ng ambush para sa Romans at nagkaroon ng battle sa Fourth Watch kaninang umaga. Romans in retreat. 2. French. 24 pages ng The Three Musketeers. Third conjugation at irregular verbs. 3. Geometry. Tapos na po kami sa cylinders. Cones naman po ngayon. 4. English. Studying expositions. Nag-i-improve po everyday ang style ko in clearness and brevity. 5. Physiology. Nasa digestive system na po kami. Bile and the pancreas next time. Yours, on the way to being educated, Jerusha Abbott. P.S. Sana po hindi kayo umiinom ng alcohol, Daddy. Masama po kasi talaga yan sa liver. Wednesday. Dear Daddy Longlegs. Nagpalit na po ako ng pangalan. Jerusha pa rin po ako sa catalog, pero sa lahat ng ibang lugar, Judy na po ako. Medyo nakakalungkot din isipin, no? Ako pa mismo ang kailangang magbigay sa sarili ko na nag-iisang pet name na meron ako. Pero hindi ko naman po totally inimbento ang Judy. Yan po kasi ang tawag sa akin ni Freddie Perkins noon bago pa siya matutong magsalita ng malinaw. Sana po mas creative ng konti si Mrs. Lippett sa pagpili ng pangalan ng mga babies. Yung last names, kinukuha niya lang sa telephone book. Makikita niyo po ang abot sa first page. Tapos yung first names, kung saan-saan lang niya pinupulot. Yung Jerusha, galing daw sa isang tombstone. Matagal ko na pong ayos sa pangalan na yun.
Pero medyo gusto ko ang Judy. Parang ang gaan at saya kasi pakinggan. Parang pangalan siya ng isang batang babaeng hindi ako. Yung sweet na blue-eyed girl na mahal at spoiled ng buong pamilya. Takbo lang ng takbo sa buhay na parang wala siyang kailangang alalahanin. Ang sarap siguro maging ganun, no? Kahit ano pa pong flaws ko, isang bagay ang siguradong hindi pwedeng sabihin tungkol sa akin. Na-spoiled ako ng pamilya ko. Pero masaya rin naman po minsan na magpanggap na parang ganun. Kaya simula po ngayon, please call me Judy. Maikukwento po pala ako sa inyo. May 3 pairs na po ako ng kid gloves. Dati, nakakatanggap ako ng kid mittens mula sa Christmas tree. Pero never pa po akong nagkaroon ng totoong kid gloves na may 5 fingers. Paminsan-minsan, nilalabas ko sila at sinusukat. Ang hirap lang talagang pigilan sa sarili ko na wag isuot sa classes. Dinner bell. Goodbye. Friday. Ano po sa tingin niyo, Daddy? Sabi ng English instructor ko, yung huli kong paper daw ay may kakaibang originality. Talaga po, yun po mismo ang sinabi niya. Parang hindi ka panipaniwala, no? Lalo na pagkatapos ng 18 years na training na nakuha ko. Ang goal po kasi ng John Grier Home, na sigurado akong alam niyo at buong puso niyong sinasang-ayunan, ay gawing 97 na magkakaparehong bata ang 97 orphans. Yung pambihira ko raw na artistic ability, maaga pa lang na-develop na. Nung bata pa ako, nagdo-drawing kasi ako gamit ang chalk sa pinto ng woodshed, at kadalasan si Mrs. Lippett ang dinodrawing ko. Sana po, hindi ko nasasaktan ang feelings niyo kapag pinupuna ko yung lugar kung saan ako lumaki. Pero kayo naman po ang may advantage. Kapag sobra na po ako nagiging impertinent, pwede niyo naman pong ihinto ang pagpapadala ng checks. Ay, hindi yata very polite yung sinabi ko. Pero hindi niyo rin naman po pwedeng asahan na perfect ang manners ko. After all, ang Foundling Asylum ay hindi naman finishing school para sa young ladies. Alam niyo po, Daddy, hindi yung schoolwork ang pinakamahirap para sa akin dito sa college. Yung pakikisama ang mahirap. Kalahati ng oras, hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan ng mga girls. Yung mga jokes nila, parang may pinanggagalingang nakaraan na lahat sila naiintindihan, maliban sa akin. Parang foreigner ako sa mundong to at hindi ko naiintindihan ang language nila. Ang lungkot ng feeling na yun. Buong buhay ko, ganyan na ang pakiramdam ko. Nung nasa high school pa ako, nagkukumpulan yung ibang girls at tinitingnan lang ako. Alam nilang kakaiba ko at ramdam na ramdam ko na parang nakasulat sa mukha ko ang John Grier Home. Tapos may ilan na lalapit sa akin dahil naawa sila at magsasabi ng mabait o polite na bagay. I hated every one of them, especially the charitable ones. Dito sa college, walang nakakaalam na lumaki ako sa asylum. Sinabi ko lang kay Sally McBride na patay na ang mother at father ko. At may isang mabait na matandang gentleman nagpapaaral sa akin sa college. Which is entirely true, so far as it goes. Ayoko pong isipin yun na duwag ako. Gusto ko lang talagang maging katulad ng ibang girls. At yung dreadful home na parang nakasunod sa buong childhood ko, ang pinakamalaking bagay na nagpaparamdam sa akin na iba ako sa kanila. Kung kaya ko lang talikuran yon at wag nang isipin palagi, baka pwede rin naman ako maging tulad ng kahit sinong ibang girl. Hindi naman siguro talaga ako iba di po ba? Anyway, Sally McBride likes me. Yours ever, Judy Abbott. Nay, Jerusha. Saturday morning. Kakabasa ko lang po ulit itong letter ko at parang ang lungkot pala ng dating. Pero maiintindihan niyo naman po siguro kung malalaman niyo na may special topic akong kailangang ipasa sa Monday morning. May review pa sa geometry at sobrang bahing ako dahil sa sipon. Sunday. Nakalimutan ko pong email to kahapon, kaya magdadagdag na lang ako ng isang galit na postscript. May bishop po na nagsalita sa amin kaninang umaga, at alam niyo po ba kung anong sinabi niya? The most beneficent promise made us in the Bible is this. The poor, yea, have always with you. They were put here in order to keep us charitable. So basically, para ang tingin niya sa mga mahihirap ay useful domestic animals na nandyan para may pagkakataon ng ibang tao na maging mapagbigay. Kung hindi lang ako naging ganitong perfect lady, baka nilapitan ko siya pagkatapos ng service at sinabi ko talaga kung anong tingin ko sa sinabi niya.